Okay, welcome sa Jesus Celebration. Nawa makasumpong tayo ng iba yung kapayapaan, iba yung karunungan na galing po sa salita ng Diyos. Pagsalusaluhan natin ang mensahe na pinamagatang, When Decisions Controlled by Our Feelings. Siguro makakarelate tayong lahat dito, kahit yung mga kabataan. Makinig kayo dito sa mensahe. Most of the time, tayong lahat ay kontrolado naman talaga tayo ng feelings lang natin, ng damdamin natin. But it was a very, very dangerous. Kapag ka nakapaloob, nakasalalay lang tayo sa mga damdamin o nararamdaman natin whenever we come to a decision sa mga buhay natin. Dear God, salamat na kami po ay merong puwang na lumapit sa inyong paanan. Dinadakila ka namin at sinasamba ka namin. Salamat po sa mga awitin at naihayag ng aming mga puso. Nawa po kinalugdan ninyo. Bagamat kami hindi karapat-dapat, ginawa mo po kaming karapat-dapat dahil sa iyong bugtong na anak na ang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa biyaya ng pag-ibig. Salamat din po dahil ang mensahe ay pwede po naming makuhanan ng kalakasang pisikal, spiritual. At higit sa lahat, kayo po ang siyang maringgan namin ng munting tinig na galing lamang po sa inyo. Turuan niyo po kami, Banal na Espiritu, at bubuksan namin ang aming puso na empty heart that we may be able to accept anuman po yung mga gusto niyong i-mensahe sa aming buhay. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan mo ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpak ulit sa Panginoon. Praise God. Siguro familiar kayo dito sa passage na pagsasaluhan natin. Okay, Judges chapter 13. Medyo chinap-chap ko yung mga verses dito, pero titry ko na hindi natin matatapos to sa 2 oras. Okay, 13 verse 1. Again, the Israelites did evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to the Philistines who oppressed them for 40 years. So I highlighted 40 years. 40 years na ang mga Israelita raw ay na-slave sila ng mga Pilisteo. Verse 2. In those days, a man named Manoah from the tribe of Dan lived in the town of Zorah. His wife was unable to become pregnant and they had no children. So itong babaeng to ay baog, no? Barren siya. Wala na siyang tsansang magkaroon ng anak. Verse 3, the angel of the Lord appeared to Manoah's wife and said, even though you have been unable to have children, you will soon become pregnant and give birth to a son. Very familiar tayo sa scripture, no? Ang dami mga character sa scripture, before they got magbuntis, may pronouncement. Ang nagpo-pronounce, angel of the Lord. It was a miracle. Sa atin, di ba, hindi naman nangyayari sa atin yan. Pero dito sa mga scripture, marami mga character talaga pag tinignan natin, pinopronounce sa kanila bago sila magdalang tao. Verse 4. So, be careful, you must not drink wine or any other alcoholic drink, nor eat any forbidden food. Verse 5. You will become pregnant and give birth to a son, and his hair must never be cut, for he will be dedicated to God as a Nazirite from birth. Everybody say, Nazirite. From birth. He will begin to rescue Israel from the Philistine. So kitang-kita kagad natin dito sa chapter 13 ay merong isisilang na isang lalaki. Meron siyang purpose. Ang purpose niya, siya raw ay manguna sa bansang Israel para pangunahan, palabasin, palayain doon sa pagkakaalipin sa mga Pilisteo for 40 years. Nakita niyo yung mga Israelita nung panahon nila, no? Masyado silang mga oppressed talaga. Grabe yung kanila. Maliban sa Babylon, sila ay napaalipin doon, 40 years din. Can you imagine, parang buong buhay nila, they were oppressed, lagi silang nakukubkob, lagi silang napapasailalim sa pagkakaalipin. At yan ang sa mga Israelita. Pero nakita natin, ang Diyos talaga ay napakabuti. Lagi siya nagtatalaga ng someone else from nothing to something na pwedeng gamitin niya para makatulong, palayain ang kanyang bayang Israel sa pagkakaalipin. And God, they don't want maging tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay mananatiling mga alipin. That we are the head, not the tail. Yan talaga ang layunin ng Diyos. Now, tatalon ako sa verse 24
chapter 14, verse 24 and 25. Bakit tumalon si pastor? Tingnan natin. When her son was born, she named him Samson. Everybody say, Samson. So may idea na tayo kung sino itong kinakausap natin, o pinapahayag natin for more than how many thousand years. Si Samson pala ito. Ano pagkakilala natin kay Samson? Nako, siya yung ginupitan ng buhok, kaya nawala yung lakas niya, kaya namatay siya. Yan naman talaga, no? Elementary grades tayo, yung pagkakaalam natin, di ba? Pero hindi lamang po yan. And the Lord blessed him as he grew up. The name Samson, may kalakip na gift from the Lord doon sa nanay niya, at siya ay pinagpala as he grew up. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Lord sa paglaki mo, sa pagtanda mo. Right? Tandaan natin, si Samson, ipinanganak. Meron siyang purpose, at ang purpose doon ay iligtas sa matinding pagkakabihag doon sa mga Pilisteo. Verse 25. And the Spirit of the Lord began to steer him, meaning kay Samson, while he lived in Mahane, Dan, which is located between the towns of Zorah and Eshtaol. Now, si Samson talaga ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya napakalakas niya. He was a very powerful, stronger man ever lived nung panahon niya. Now, ano yung pwede nating matutunan sa buhay ni Samson? Sa verse 24, binanggit kanina, si Samson po ay binless ng Lord. Yun yung unang-unang katangian na pwede natin makita sa buhay ni Samson. Pinagpala po siya ng Diyos. He was chosen by God for a special purpose. He was chosen by God. He blessed from miracle. Pinagpala yung nanay niya at siya mismo ay may purpose. What purpose? A leader of Israelites from the bondage of slavery sa mga Pilisteo. 40 years, hindi po madali yun, matagal yun ha. So ano mga pwede nating matutunan? Trivia lang ng konti. Kitrivia natin ng konti. Yes. Si Samson po ang huling judges sa book, sa lumang tipan. Samson is the last judge. Di ba pagka-judge sa mga korte, alam natin yung nakasuot ng mahabang merong putong sa ulo, di ba? Tapos sila yung may hawak ng gaheto. Alam niyo yung gaheto? Yung gaheto po, yun yung ginagamit nila. Meeting is adjourned. Pagka ginanunan ka, babasahan ka na ng hatol. Yun yung mga judge na alam natin. Pero dito sa Old Testament, Samson is the last judge of nation Israel. Si Samson po yun. Judge, sa kanila, ibig sabihin hindi yung huwes na nagbibigay ng Yun yung mga tribe leader na pinili ng Diyos na para pangunahan ang nasyon ng Israel. So malinaw na, trivia. Now, kung siya ang last, meron ding naging unang hari, which is Saul. Kasi from the book of Judges, sumunod Ruth, and then, yung kay Samuel, 1 Samuel, doon na ipinanganak si King Saul sa pamamagitan ni King Samuel. The first king of Israel is Saul, and the last judges of the Old Testament is Samson. Samson po, nag-rule siya ng 20 years. 20 years ang nag-rule ng buhay ni Samson. Contrary to sa ating mga belief, yung paniniwala natin, it is very sad na hindi naging maganda ang ending ng buhay ni Samson sa totoo lang. And he was chosen by God. Kaya tayo, hindi dahil pinili tayo ng Diyos, perfect ang buhay natin. Most of the characters in the Old Testament and even the Bible, the New Testament, maraming mga pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. German, no? Pero hindi. Nazir means sa Hebrew word, pag tinin natin, it was a consecrated. Or yung tinatawag na set apart. Pinili. Ibinukod si Samson for a certain purpose. To become a military leader para mapalaya ang bayang Israel. Now, to become a Nazirite, may mga restrictions and may mga vows. Nazirite has 3 restrictions. 3 lang po ang ibibigay ko. Pangunahing 3 vows ng mga Nazirite, katulad ni Samson. Ito yung vow nila sa Diyos. Una po, he cannot touch or be near to a dead body. Hindi siya pwedeng lumapit man lang sa isang patay. Tao man yan, basta anything that is dead. Human or animal, bawal yan. At lalo naman, bawal silang humawak yan. Remember, kahit si Panginoong Jesucristo, natatandaan nyo, hinawakan niya yung ililibing na patay na. Because yung culture nila, ganyan talaga eh. Bawal talagang hanawakan niya kasi patay na, marumi para sa kanila. Number 2, tandaan natin yung mga red flag ito. Number 2 red flag, he cannot drink wine
or alcoholic beverage. Pagkatapos sa katabi mo, disqualified ka kagad. Number 2 pa lang, disqualified na tayong lahat dito eh. Number 2 pa lang, disqualified na tayong lahat dito. May number 3 pa pala, no? Number 3, he cannot cut his hair. So 3 lang binigay ko, pero actually marami pa itong mga restriction eh. So anong kapalit ng lahat ng ito? Binigyan siya ng supernatural strong power na kakaiba sa mga taong pangkaraniwan. Kaya si Samson po, alam niyo po, kaya niyang pumatay ng 1,000 Pilisteo sa pamamagitan po ng isang kamay niya. Ganon po siya kalakas. Grabe, no? 1,000 Philistine, malalaki ang Pilisteo. Pagka sinakal niya rito ng isang kamay niya, patay kagad. Ganon siya katindi kalakas. Kaya nagtataka yung mga Pilisteo, sabi nila, saan ang gagaling yung lakas nito? And remember sa story, pag binasa niyo yung Book of Judges, yung kahuli-hulihan nito, nagsabuatan sila ng mga babae, alamin mo ako ano yung sikreto, no? Si Samson po, napakarami na naging asawa. Chick boy, si Samson, sa totoo lang. Chick boy po si Samson. Ang dami sa babae. Samson started the assignment. Siya nag-umpisa ng assignment ng Diyos. Yes, pinagpala nga siya eh. Pero sino nagtapos? Hulaan niyo. Sino nagtapos ng misyon? David finished the assignment. May kontra sila eh. May kontra sila. Si Samson, he disobeyed God. While David, obey God. Yan yung kanilang contrast eh. But, meron silang pagkakapareho. Tingnan natin yung pagkakapareho nila. Samson and David, same soldier. Pareho silang mandirigma. Pareho silang malakas. He is a leader. They were both leader na pwede silang pagkatiwalaan ng buong nasyon. Si Samson at si David. They were also deliverer. Sila ang ginamit na para maging mapalaya. Pero ang kaibahan lang kay Samson, hindi nga siya nakapagtapos ng pagpapalaya, kundi si David. Si Samson is a judge, David is a king. Pero may iisa po silang parehong-parehong kahinaan. Si David po, 10,000 kaya niyang patayin ng mga Pilisteo, right? Si Samson, 1,000 sa pamamagitan ng isang kamay niya. Pero they were both same weakness. Alam niyo kung ano? Parehong kahinaan nila? Saan? Babae talaga. Yan kayo mga babae talaga, kahinaan kayo ng mga lalaki. Yan naman ang katotohanan. Parehong-pareho sila talaga. Tama? May parehong kahinaan. Parang tayo. May mga kahinaan din talaga tayo. Pero sila, pumapatay sila ng libo-libo, laksa-laksang mga Pilisteo. Pero yung kahinaan nila, isang babae lang. Sabi nila, kay Delilah lang pala si Samson, ano? No? Pero hindi, marami naging babae rin po si Samson. But here, makikita natin, both of them, they did not overcome lust. L-U-S-T, mga kapatid, lust. Iba po yung lust sa love. They can kill thousands, yes. Pag binasa niyo ito, 40 years sila. No? Alam mo yung mga Israelita, yung 40 years na pagkakaalipin nila sa Filisteo, they did not pray for deliverance. Yun yung nakakapagtaka sa mga Israelita. Yung attitude po nila, hindi nyo ba naranasan ito parang sa buhay natin? Sige, okay na tayo rito sa ganitong buhay. Nakakaraos naman tayo araw-araw eh. Parang sa mga Israelita, for 40 years, hindi sila nanalangin sa Diyos nila na para palayain sila sa pagkakabihag sa mga Pilisteo. Can you imagine, nakontento na sila, nakomportable sila doon sa kanilang kinabubuhay sa loob ng 40 years. They did not pray for deliverance. At yung inaasahan nila na si Samson, itinalaga, kinonsecrate, na set apart for a certain purpose para palayain ang bansang Israel, nothing happened. That's why, pag tinignan natin itong kwento, tama our behavior reflects our position to God. Tatandaan natin, ulitin ko, yung ating behavior, nagre-reflect yan sa posisyon natin kung sino tayo sa Diyos. Hindi ang Diyos sa atin. Nakita niyo ang Diyos dito, binigay lahat kay Samson. Pero ano ang posisyon ni Samson ngayon dito sa kanyang Diyos? Yes, ang buhay natin, yung karir natin, maganda. Fulfilled ba tayo? No. You might be full. Punong-puno ng pagpapala ang buhay mo, pero hindi ka fulfilled. Many times sa buhay ganyan. Makakabili ka ng relo, pero hindi mo mabibili ang oras. Agree? Pwede mo nga bilhin yung mga waterbed, magagandang higaan, pero hindi mo rin naman kayang bilhin yung tulog eh. Maraming bagay. Gusto ko lang i-remind kayo mga kapatid, dito sa ating maraming bagay na ini-offer ang mundo na kayang ibigay sa atin ng Diyos.
Ulitin ko, maraming bagay dito sa mundo na pwedeng ipagkaloob sa atin ng Diyos. Pero marami ring bagay na pwedeng ipagkaloob ang Diyos na hindi kayang makuha natin sa mundo. Palakpakan natin ang Panginoon. Tama? Ang daming bagay po talaga rito sa mundo na pwede rin natin makuha. Pero merong katangian ng Diyos na ang dami niyang kapangyarihan pwede niyang ipagkaloob sa atin na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya sabi ko kanina, yung tulog, hindi natin kayang bilhin yun. Pwede bumili ng kama. Yung oras o relo, pwede tayong bumili, pero yung oras, hindi natin kayang bilhin. Sa lahat ng yan, makikita natin dito, balikan natin si Samson. Ano ang autopsy sa kanyang buhay? No? Ano yung nangyari sa kanyang buhay? Ano yung kahinaan niya? Ano yung kinabagsak ni Samson? Si Delilah lang ba? O yung pinutol yung kanyang buhok? Tatalon tayo ng chapter 14. Verse 1 to 3. Ito na. One day, Samson was in Timnah. One of the Philistine woman caught his eye. Hindi pa ito si Delilah, ha? Si Pili, si Tin. Hindi na guys yung joke. Pili ito at saka si Tin. Maraming babae si Samson eh. No? Kita niyo rito, woman caught his eye. Napukaw kaagad yung mata ni Samson doon sa napakagandang babae na taga Timnah, which is Philistine. Alam niyo yung Timnah? It is a word Hebrew, parang forbidden. Doon pa lang sa word makikita natin forbidden eh. Pinagbabawal eh. Timnah eh. Now, verse 2. When he returned home, he told his father and mother, a young Philistine woman in Timnah caught my eye. Sabi niya, Daddy, Mommy, madali yung aking paningin ng isang magandang babae doon sa Timnah, no? Gusto ko siyang mapangasawa. Sabi dito, no? Get her for me. Kunin niyo siya para sa akin. Siyempre sa kanila may kultura sila eh. Kahit sa Middle East, akong tagal sa Middle East, ang dami kong mga kultura na pag-aralan sa kanila. Sa kanila kasi, kapag ikakasal ka, yung lalaki, partido ng lalaki, parents ang makikipag-negotiate doon sa pakakasal ng babae. Hindi katulad sa atin, tayo, magpupursige tayo. Sa kanila, even the Israelites, ang magulang ng lalaki ang makikipag-negotiate doon sa magugusto ng mapapangasawa. Eh, kita nyo rito, ang gusto kagad ni Samson, pakasalan kagad nito. First time nila nakita, gusto niya mapangasawa kagad. What a strange. Right? Red flag. Red flag number 1 yan. Verse 3. His father and mother objected. Mga bata, makinig kayo ha. His father and mother objected. Sumalungat, sabi niya, wala bang ibang babae naman dyan sa mga tribo natin, kalahi natin, na pwede mo naman mapangasawa, napakarami dyan, doon ka nalang mamili. They asked, bakit doon ka pa sa pagano, Philistine, makikipag-asawa? No? Sabi ng mga nanay. Red flag number 1, di ba nakita natin? Ito kasi, yung sumunod na sinabi rito, but Samson, tinan niyo si Samson, but Samson told his father, get her for me. Madiin. Why? She looks good to me. Now, sa ancient Israelites, hindi issue sa kanila yung interracial. Buti nga tayo ngayon, may mga tinatawag. Ano ba yung AFAM? Ano yung AFAM? May mga AFAM na ngayon. Hindi ko maintindihan masyado yung AFAM na yan eh. Parang foreigner, di ba, na old age na rin, na mapapangasawa. Pwede naman sa atin yan. Foreigner, ibang lahi, mapangasawa. Walang issue sa atin yan. But sa kanila, may issue yan. Because the main issue here, parang sinasabi ng mga magulang lang, and the God of Israel, it was interfaith issue. Hindi pareho ng pananampalataya. Pagan ang ginamit, nakita nyo. May mga Diyos-Diyosan sila, yung mga Pilisteo. That's why yung mga Israelites, ayaw nila makakapangasawa ng ibang lahi. So ano ito? Samson. Na-love at first sight ako. Ang dami tayong ganyan, di ba? Naranasan yan. Sino na love at first sight dito? Tama? Si Samson po, hindi lang love at first sight, mga kapatid. Love at first lust. Magkaiba po yun. Hindi mo kilala yung babae, gusto mo agad pakasalan, dayuhan pa, foreigner pa. At isa pa rito maganda, ayaw ng mga magulang kasi alam nila, mga kabataan. Kapag sinabi ng nanay niyo, wag yan, wag siya. No? Hindi makakabuti para sa iyan. Makinig. Si Samson, hindi nakinig. Hindi lahat ng maganda sa paningin natin, makakabuti para sa iyo. Agree? Ilan sa atin dito ang dinanas na ito? Nako, mahal na mahal ko siya. Pastor, mahal na mahal ko siya eh. Siya ang buhay ko. No? Pinagpipilitan na sinabi ng mga magulang, wag yan. Wag yan si Bigote.
No, wag si bigote. Pahiiyakin ka lang yan. Natatandaan ko yung biyenang ko noon. Ayaw na ayaw ko ng biyenang ko babae noon kasi may bigote ako. Sabi sa misis ko, bigotili pa yung mapapangasawa mo. Playboy yan. Totoo naman talaga, pag bigotili ang lalaki, di ba? Pwede ka maloko talaga. Pero joke lang yun, ha? Mabait po ako. Mabait ako sa asawa at biyenang. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Palakpakan niyo yung mga magulang. Palakpakan natin yung mga parents na madalas silang disagree sa mga anak. You know, mga kabataan, kami mga nakaedad na, di ba? Bakit yung mga matatanda? Because they're more experienced talaga. Sa totoo lang. Alam nila yan, na-experience nila yan. Kaya walang maganda kundi makinig tayo sa payo ng mga magulang. Dito, unang-unang makita natin, red flag. Samson disobey his parents. Now, feelings can change. Yes. Ang feelings kasi na nararamdaman natin, pwedeng mabago yan. And feelings can overlook the red flag, yung sinasabi sa iyo. Samson went down to Timnah. For what? Together with his father and mother as they approached the vineyards of Timnah. Another red flag pag tinignan nyo. Kasi pag para ka nanonood ng Netflix pag nagbabasa ka ng mga passage sa Bible, ang ganda po talaga. Tingnan nyo. Red flag number 1, he disobeyed his parents. Red flag number 2, they were walking with his parents. Saan? Vineyard. Ano meron sa vineyard? Ubas. Right? Ano na po-produce ng ubas? Wine, alak. Red flag number 2, yung binasa natin kanina, yung restriction, yung vow ng mga Nazirite, bawal. Hawak nga ng alak, bawal Yung tumikim pa kaya. But here, makikita natin, you know, the series of events sa buhay ni Samson, yung kanyang paglagpak, yung kanyang, kaya pag tinignan, yung pala yung nangyari kay Samson, hindi lang pinutol yung buhok, kaya nang hina. May disobedience po talaga. But disobedience, hindi lamang po isang beses, ang daming mga events. And Satan, sa ating buhay, ganyan ang ginagawa. Akala mo okay lang. Sabi ni Satan, tara, puntahan natin yung babae, pakakasalan ko. And they were walking in vineyards of Timnah. Timnah is forbidden. Then, suddenly, a young lion came roaring toward Samson. Ano nangyari? Di ba sabi rito, napakalakas si Samson. Isang Pilisteo na gigante, kaya niyang sakalin lang. No? Nilusob siya ng lion. Nilusob siya ng lion. You know, in our lives, many times sa buhay natin, akala natin tama yung nilalakaran natin. Right? Akala natin tama yung sinamahan natin. Akala natin tama yung lugar na pinapwestuhan natin. At kung minsan, kahit disobedience na tayo sa Panginoon, magpapadala ng leon ang Panginoon sa buhay natin. Pastor, sino naman leon sa buhay ko? Kumisya nga yung misis mo ang leon Tama? Sinasabihan ka ng misis mo, huwag ka nang tumuloy dyan. Bawal yan. Yung mga anak, ganun din. Sinasabi ng nanay nyo, binubungangaan ko. Bungangan kasi si nanay. Para silang mga leon. Many times sa buhay natin, akala natin yung mga ganung bagay ay, what if, kung yun ay pinadala ng Diyos para hindi ka tumuloy sa isang pangyayari na ikababagsak mo sa buhay mo. Tama? Kala ni Samson, Pero tingnan natin yung sumunod na verse. Verse 6. The Spirit of the Lord came powerfully upon him so that he tore the lion apart with his bare hands as he might have, para daw siya pumatay lang ng isang kambing. Grabe yung lakas ni Samson, no? Saan nanggagaling yung lakas niya? Sa Diyos. Even though that he was in disobedience, ang biyaya ng Panginoon nasa kanya pa rin. Dapat sana rito, hindi na siya binigyan ng lakas para patayin niya yung kainin na lang siya. Para tapusin na yung purpose niya sa buhay niya. Pero hindi. Makikita natin, marami sa buhay natin ngayon na kahit nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, ang Diyos nagpapadala ng mga paalaala sa atin para magising tayo sa katotohanan. Hindi ka dapat nandyan. You are in the wrong place, Samson. Tingnan niyo si David. Nung makita niya sa bathroom, si Bathsheba. Okay. Tama ba? Nung makita niya sa bathroom, si Bathsheba, nagkasala. Because David is not in the wrong place at that time. Sana nandun siya sa gera, nakikipaglaban siya. Kaya kung minsan, delikado rin yung nagpapahinga tayo konti. Pahinga lang ko ng konti. Nakakita ka ngayon na naliligo. Ayan na, pala mo. Spirit of the Lord came. Ang sabi ron. And then sabi rito, but he didn't told neither his father or his mother what he had done. Hindi niya sinabi sa mga magulang niya na napatay niya yung leon. Verse 7.
Yan, 7. Then he went down and talked with the woman and he liked her. Yun na, kinausap niya na yung babae. Verse 8. Sometime later, when he went back to marry her, he turned aside to look at the lion's carcass. Pabalik siya uli. Nung bumalik siya, ano nakita niya? Parang pagbabalik niya, nandito pa pala yung leon na napatay ko. No? Ang sabi dito natagpuan niya rin doon sa dinaanan niya. Ang sabi dito, and in it, he saw a swarm of bees and some honey. Yung pinatay niya yung leon, pagbalik niya, nakita niya, pinamugaran ng bee, ng bubuyog. Ano nakita niya? Uy, may Jollibee pala rito. No? May Jollibee. Ang sabi rito nakita niya, siyempre ano pinoproduce ng mga bubuyog? Honey, di ba? Ang sarap kaya ang honey, sa totoo lang. So nakita niya ito, verse 9. He scooped out the honey with his hands. Red flag number 3. Ano yung sabi rin sa Nazirite? Bawal lumapit sa patay, lalo na mentol, bawal kumain. Ginawa niya, kinuha pa niya. So red flag number, 2. Nakita natin. Disobey or obedience? Kitang-kita natin yung mga paglagpak ni Samson, dahan-dahan. As he went along, when he rejoined his parents, ito pang masaklap. When he rejoined his parents, he gave them some and they too ate it. But he did not tell them that he had taken the honey from the lion's carcass. Ano ba naman malay ng mga magulang, binigyan ng anak nila ng honey? Di ba kung saan galing? Hindi na alam, galing doon sa patay na leon na pinatay ni anak nila ni Samson. Marami sa ating mga buhay natin, ganyan Nakagawa ka ng kasalanan, yes. Gusto mo makadamay pa. Tama? Ibig sabihin, ikaw na yung nagkakasala, nagkakamali ka, minsan nanghihikayat ka pa na maging kapareho mo. At saka pag marami na kayo, nagpapalakpakan pa kayo. Parang si Samson, nakita natin yung red flag sa kanya, kitang-kita natin, ito yung mga sinuway niya talaga sa Panginoon. Many times sa buhay natin, mga kapatid, tingnan nyo, akala natin, okay lang yung nilalakaran natin Ang Diyos sa atin, seryoso. Seryoso ang Diyos, hindi siya nagjo-joke sa atin. Marami tayong vows, marami tayong pangako sa Diyos, pero hindi naman natin tinutupad, hindi natin nilalakaran ang pangako natin sa Diyos. But how about the promise of God towards us? Lahat po yung tinutupad niya. Napakarami. Dito, ang daming sinuway ni Samson, nakita natin talaga. Yung 3 binanggit ko, as a Nazirite, hindi tayo to Hindi tayo ito, Nazirite yung binabanggit dito mga kapatid. Baka naman sabihin mo, kung parang ikaw to, salamat sa Panginoon, tinatamaan ka dito sa message ng Panginoon. Right? Natural lang. Dahil may gustong itama sa atin ng Panginoon. Salamat Panginoon, kung ako ang nasasaktan, ako yung tinatapik ni Pastor lagi akong ninadala sa pulpit ko. No? Tama lang yun, okay lang yun. Kasi ako rin nasasaktan ako Galing tayo dyan lahat Hindi tayo perfect. Salamat, hindi tayo perfect. Katulad din tayo ni Samson. Pero ang Diyos hindi nagpabaya. Hindi siya nagpapabaya sa ating lahat. Lahat ng kapamaraan niya, ginagawa niya. Talon tayo ng verse 10. Verse 10. Now, his father went down to see the woman. Ito na, nasubo na yung parents dahil sa gusto ng anak na. And there Samson held a feast as was customary for young men. So anong meron? Kasama niya yung parents niya, pumunta sila ron sa mapapangasawa niya. Anong tawag doon? Namanhikan. Kasalan na kasunod Pero ang masama pa rito, they held a feast. Pag tinignan niyo yung feast na ibig sabihin niyan, alam niyo sa Israelites, pag feast, fiesta, hindi mawawala ang alak. Hindi mawawala ang inuman. Sigurado yan. Customarily yan, ginagawa talaga nila. Never mawawala yung wine. Di ba sabi rito, as a Nazirite, his vow never touch the cup of wine or drink the wine or alcoholic beverage. Sinama ko lang alcoholic beverage kasi sa panahon natin maraming content ng alcohol ang alak. Okay? Kita natin, feast. Nagdaos ng feast. Red flag number 3. Meron pa red flag number 4. Anong sabi rito sa last verse? Yung mga hinighlight ko po, yan yung mahalaga. Feast. 11. When the people saw him, they chose 30 men to be his companions. Wow! Sana all. Tignan natin. Imagine niyo, si Samson, ang in-invite po niya, taga-Pilisteo, mga Pilisteo. Right? Wala siyang inimbita na kaibigan niya
kamag-anak niya. Ang sabi rito 30 men. Mga aabay ito sa kasal nila, pero bear in your mind, ang in-invite niya yung mga taong taga roon. Which is hindi talaga dapat sa kalooban ng Diyos. Bakit? Naisip ko lang ba? Di ba tayo, pag alam nating mali ang gagawin natin, minsan, hindi natin isasama yung tao na pwede magsabi sa atin, huwag ka nang tumuloy, bro. Huwag ka nang tumuloy, sis. Masama yan Nazirite ka Wala ni isa. Although yung magulang niya, ayaw talaga dun sa mapapangasawa niya. Tinuloy pa rin niya. Even God Himself, ayaw talaga para sa kanya yan Pero ano ginawa niya? Tinuloy niya pa rin. Nakita niyo, katukin niyo ang ulo niyo. Gano'ng katigas ang ulo niyo? Ako, tigas ang ulo ko. Tigas po talaga. Ang tigas, katukin niyo. Just like Samson. Nakita natin. Right? Isolation. Ano nangyari kay Samson? He isolate himself from those people na pwede mag-advise sa kanya, mag-counsel sa kanya. Hindi tama yan, Samson. Hindi tama yan, pastor. Hindi tama yan. Naglalakad ka sa vineyard, nag-invite ka ng mga tao, nag-held ka ng feast, wag doon. Lang naman, kasiyahan lang naman kami. Hallelujah. Hindi masama magsaya, mga kapatid. Sa totoo lang. And this passage, pwede natin sabihin sa rin, nga pala, no? Wrong place, wrong timing, wrong people. You see? Nakita natin? Parang tayo rin yan. At kung minsan, pag nandun ka na, okay lang naman yan Right? Okay lang yan. Pero pag napasubo ka na, anong nangyari? Bagsak ka kay Satan because isolation is a place where Satan, it is a weapon Ito yung kanyang kapamaraanan sa atin. Okay lang yan. Okay lang yan, Samson. Buti nga, hindi mo inimbita yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo. Tama, wala siyang kaibigan dito. Kasi mga kaibigan ang una magsasabi sa kanya, masama yan, bawal yan, kasi Nazirite ka. Masama yan kasi anak ka na ng Diyos. Palakpakan nga natin si Kristo. Bakit para wala nag-amen sa inyo? Parang tahimik kayo ngayong araw na ito. Parang tahimik yata lahat. Amen. Praise God, purihin ang Diyos. Matuwa tayo kapag may someone nagsasabi sa atin na huwag natin gawin yan. Nakita natin kay Samson. Hindi po haba ng buhok. Hindi kung ano-ano man meron siya. Ang kinabagsak po niya, he disobeyed the will of God. Sa Book of Acts, si Paul, may sinabi si Paul. Pero sa panahon natin ngayon, si Samson yung tinatalakay natin. Now, tayo ngayon, that we are all under grace. Sa Book of Acts, si Paul, itong sinabi niya. Ang ganda na sinabi ni Paul. Yes, ito. But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, sabi ni Paul, walang saysay ang buhay ko kung hindi ko matatapos yung ipinapagawa sa akin ng aking Panginoong Jesucristo. Ang ganda po, tingnan nyo. For finishing the work assigned me by the Lord Jesus. Ano yung work na inassign? Telling others the good news about the wonderful grace of God. Palakpakan natin ang Panginoon. That we are all now living under the grace of our Lord Jesus Christ. Bakit mga kapatid? Kung si Samson, ganun dinanas Pag tinuloy niyo pa yung mga chapter ng kay Samson, bumagsak po talaga siya. Ang huli niyo, nakaganon siya sa tore, di ba? Hiniling pa niya sa Panginoon na bigyan mo ko ng huling lakas ko. Nagiba niya talaga yung templo na yon. Ang daming namatay doon. Nakipagbugtong-bugtungan pa siya rito, nakipagpustahan pa siya. Which is, ang daming red flag talaga sa buhay na Ganon tayo series of events. Sinimulang kasamata ni Satan, akala mo maganda ang isang bagay, akala mo maganda na yung babae sa paningin mo, uunti-untiin ka ni Satan. Lust of the eyes, lust of the flesh. Right? Yan naman pa naman, from the beginning talaga si Eva ang ginamit siya kay lust of the eyes. Right? Masarap yan, kainin mo. Nung pinitas niya, kinain niya. Then sin, fallen to human being. Parang tayo rin, parang si Samson. Sa kanya, alam niya nang di niya na dapat gawin yun. May vows pa siya sa Panginoon, parang tayo, pero tinuloy pa rin niya. At yung pagtuloy-tuloy niya, nabihag siya ni Satan. Actually, hindi siya nabihag ng mga babae, hindi ni Delilah. Nabihag siya ni Satan. And so be it sa ating mga buhay, ganyan din. Kapatid, lahat tayo ngayon nabubuhay dahil sa biyaya ni Kristo Jesus. Ano yung biyaya? Ano yung sinasabi ritong good news about the wonderful grace of God? It is the finished work.
of our Lord Jesus Christ dito sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang tumapos. Kung di man natin tinapos, wala tayong inumpisahan sa buhay natin. Ang Lord Jesus, ano man ang inumpisahan sa buhay mo, kapatid, sa buhay ko, tatapusin at tatapusin niya because He is our God. You can change your history, kapatid. But Jesus can change our destiny. Yung history natin, di natin pwedeng palitan yun eh. Nangyari na yun. Pero ang Panginoong Jesus natin, He can change our destiny. Just follow Jesus Christ. Despite of your failure, your weaknesses, your disobedience, di ba nagsaserve pa rin naman tayo sa Lord kahit nagkakamali tayo? Kahit nga nagkamali ka kahapon, kanina lang bago ka pumunta rito, hindi mo talaga sinunod si Lord eh. Ang sabi rito, di ba? Somehow, Jesus made a way to bring you back sa kanyang paanan. It's time. Kung kailangan lumuhod tayo, just to remind each and everyone, yung purpose sa buhay natin, yung binigay, pinili tayo ng Diyos, just like Samson, he's true enough, totoo siya, hindi siya nagbibiro. Seryoso ang Panginoon sa atin. No amount of sin can hinder the grace of God because Jesus is greatest over our sin. Our Savior is enough para sa ating mga buhay. Kasi may kaligtasan tayo kay Kristo Jesus. Palapakan natin si Jesus. And as I close yung passage na ito, let us bow our head and close our eyes. I invite each and everyone. Pikit tayo sa presensya ng Panginoon. Kung tayo to, katulad ni Samson, yes, this is the time that we can reconcile sa presensya ng Panginoon. Father, we appreciate, Lord, your presence, your message. It was over us, Lord, na pwede naming personalin. Salamat po. Dahil alam namin, Lord, napakalaki naman talaga ng biyaya ninyo. Hindi namin masusukat yon. Kung napakalaki, napakalawak ng kasalanan nga namin, you said in your word, how far is the east to west? Ganun mo kami pinatawad. Nilinis pa nga, Lord, binura mo yung mga kasalanan namin. You forgive us, you forget what we are done, Lord, in your presence. But here, Lord, by your great grace sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Ilang libong taon na napapag-aralan, nababanggit si Samson. Pero Lord, pwede rin naman talagang mangyari sa buhay namin yan eh. There are things forbidden para gawin namin yan bilang anak ninyo. Pero tinutuloy pa rin namin. But here you are, Lord, full of grace and truth. Marami kang pinapadala na leon o anumang pwedeng ipadala mo sa buhay namin na magpaalala sa amin. Sino kami? What is our vow to you? Ano yung restrictions na hindi namin dapat gawin? Lord, yun yung dapat malaman namin. Hindi lang yung mga bagay na dapat namin gawin, kundi yung mga bagay na hindi namin dapat gawin. And it was a calling for us right now, Lord. Salamat sa presensya niyo. Thank you, Holy Spirit, for giving us the opportunity and privilege, O God, that we can hear your message right now, this place. This is the right place. This is the right time for us, that our hearts will be open, our mind will be renewed, that we have God, we have Jesus. We have Jesus na pwede pong magbago sa mga buhay namin. Maraming salamat po. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.